Good morning mga ka-builders. Ayan, update po tayo ng project natin dito sa Lumina sa Tansa po. So, ito. So, bago ako magsimula mga ka-builders, shoutout po muna ako doon sa aking mga kliyente. Kay Ma'am Elena and Jonathan Garate ng Pilinvest po, yung katatapos lang namin na ginawang bahay. Thank you po ma'am. Sana ho nag-enjoy kayo dyan sa bagong bahay niyo po ninyo. Kay Ma'am Clay at Sir Danilo Caparoso ng Teresa Rizal. Ayan ma'am, yung birth type na pangarap ninyo at pangarap ninyong unit. Ayan, okay na po. So, doon sa mga hindi ko pa po na babanggit, shout out po ako sa inyo at maraming salamat po sa panonood. So, doon naman po sa mga hindi pa nakakapanood o bago pa lang sa aking channel, please subscribe na po kayo at i-follow nyo na rin po ako. So, i-share, huwag nyo na rin kalimutang i-share. Nang sa ganun po, marami pong makakita doon sa ating mga ginagawa. Kung magugustuhan naman po ninyo, please like naman po. At saka mag-comment na rin po kayo. Okay po, so ngayon po mga ka-builders, araw na ito o itong linggo na ito, ang ginawa po namin dito ay naggawa po kami ng sliding gate. Kasi nga po, gawa nga po ng yung space po dito sa subdivision na to, kung ang gagawin natin ni abanico type ng mga gate, sagabal po sa pagliko-liko, lalo na kung ang garahe po ay napakaliit lang. So, open wide po pagka sliding po yung ginagawa o nangyayari sa ating mga gate. Ayan. Kasi naisasagad po ninyo, walang abala sa harap o sa loob kapag magsasarado na kayo ng inyong pintuan o ng gate. Ayan. So, yan. Kapag slide po, talagang open wide po siya. Ayan. Ayan po mga ka-builders. So, napaka-smooth po o napakadaling itulak. Ayan. So, meron na ring service entrance. Ayan. Nang sa ganun po, mas convenient po siya sa paglabas-pasok ng tao. Ayan. So, ito naman mga ka-builders ay napakadaling gawin. Yun nga lang, talaga ang kailangan nyo dito ay tubular. Ayan. Ginamitan po namin yan ng tubular. Tapos, ang ginawa namin sa railing, doon sa ibaba ay stainless na po. So, nasa sa inyo naman po yan kung ang gusto nyong gamitin ay stainless na gate. Depende po yan sa budget na kaya. So, ang ginamit lang naman po namin dito ay GI tubular. Ayan. So, alam ko, doon sa mga may kaya naman magpagawa ng gate na stainless, ay napakasimple po para sa kanila. So, mas maganda nga naman pong tingnan at for life. So, ito naman po, dahil nga po sa yung budget ay pinagkakasya lang. So, ito na naisipan namin gawin para po ma-maximize yung space at isa pa po, hindi sagabal kapag po yung abanico type ang ginawa po ninyo sa harap o sa loob ang pinaka ano ng bukas ng gate niya. Ito po, iba siya. Dahil pag tinulak lang po ninyo, napakaluwag na po siya. Walang sagabal po. Ngayon, kung halimbawa naman po, at pa-abanico type, so dito sa harapan makakasagabal na po yan. So ang pagliko nyo, mahirap. So dito sa ganitong klase po ng gate, isang napaka ganda pong gawin. Ayan. O isang magandang design para kung sa halimbawa mahaba po yung sasakyan nyo. Ayan. So nakikita po ninyo. So kami magpipintura na rin dyan. Ipa-primer na namin. So nilagyan muna namin ng pulley top doon sa mga pinag-weldingan para na sa ganun po maganda po siyang tingnan. Ayan. So ayan po, smooth po na po siya. Ayun. Ayan. So ayan lang po ang pinaka-design na ginawa namin para po hindi na kami nagdisenyo ng kung ano-ano pa. Para simple-simple lang po. Hindi na po kami lagay ng mga kung ano-anong baloktot na bakal. So, yan, straight line lang po. Ayan.
So, horizontal ang peg niya. Ayan. Para ho mas magandang dating kaysa dun sa pa-vertical. Ayan. So, mga ka-builders, dito naman sa loob, pasok po tayo. Dito naman po sa loob, naglagay kami ng cube light. At yung pinaka-center po niyan, ang gagawin po namin dyan ay PVC panel. Dito po sa side, ang ginawa namin, palibasa po ito, single detach ng Angeli. So, dito kami, nag-open kami ng daan papunta dito sa kusina. So, yung dating pintuan niya sa likod, sinarado na po namin. So, ito na po yung pinaka-modern na ginawa namin na lababo. So, naka-tiles na rin ang buong ilalim. Yan, inuna po muna namin yon sa paglalagay ng tiles bago namin ilagyan ng forma. Ayan. So, gawa nga po ng tayo ay nakapag-kisame na. So, sinabayan na rin po ng pagmamasilya. Yan. So, dito nag-waterproofing, kaya maitim po yan. Nag-waterproofing kami dyan dahil kadikit po yan ng wall sa kabila. So, nag-waterproofing na rin kami dahil kung halimbawa mayroon doon sa taas na pagdadaanan ng tubig, hindi na siya lumusot. At saka, mas safe pa siya. Sinabay na rin namin yung pag-tiles. Ito po yung pinaka-accent. Kasi nilipat po namin dito yung bowl. So, yun ang pinaka-accent niya. Ayan, mga ka-builders. So, ayan mga ka-builders, itong cube light nito, dito, kapalibasa po kasi mababa po yung ceiling nito. So, kaya cube light lang ang nilagay namin at hindi na kami gawa ng iba pang disenyo. Dahil gawa nga po ng mababa po yung pinaka-kesame niya. So, pinakagilid lang po, nagtambol na lang kami doon para sa cube light. And then yung gitna, as is po yun, pero didikitan na lang po namin yun ng PVC panel. So, ito na nga po yung lababo. Ayan. So, dahil nasa modern design po tayo, ang pinamporma na rin po namin dyan ay tiles na rin. So, para hindi na po kami nagtatanggal. Kasi yung old school po, dati ginagawa pa namin yan, pinopormahan namin. So, palibasa tayo ngayon ay nag-update tayo o nag-upgrade na rin ng trabaho. At wala na masyadong mga tanggal-tanggal o mga debris o mga kalat-kalat. Yun, nagporma rin kami ng ganun. Ito na po yung accent para doon sa toilet and bowl. Ayan. Okay mga ka-builders. Ayan at siguro po sa susunod po may tiles na po ito sa susunod na update ko. So hanggang sa muli, dito muna tayo. At panoorin po ninyo yung susunod na kabanata ng project na ito. Okay po? Sana po ay magustuhan po ninyo at maabangan yung mga susunod nating gagawin. Okay? Salamat po mga ka-builders. Hanggang sa susunod po, ingat-ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.